ipinagdiriwang natin ang ika-25 taon ng First Diocesan Pastoral Assembly o DPA-1. Sa pagtitipon na iyon, nabuo ang pangarap o vision ng Diocese ng Imus. At ito ang ating vision, ito ang ating pangarap, maging sambayanang Kristiyanong makadiyos, makatao, makabuhay, makakalikasan, at makabayan, mga alagad ni Kristo at simbahan ng mga dukha na may pananagutan at pakikisangkot sa pinagpanibagong lipunan sa tulong ni Maria, Birhen del Pilar. Isa siguro sa nagpalalim sa bukasyon ko yung pag-attend din dito sa DPA, na makita yung pagtutulungan ng laiko at ng kaparian na mangarap na isa-isang diocese na may patunguhan at may mga direksyon ang mga programa. So siguro yun yung isang nakatawag sa akin ng pansin para magpatuloy sa bukasyon ng pagpapari, yung pagtutulungan ng laiko at ng kaparian na mangarap para sa isang maayos na diocese. So para sa akin, ang Diocesan Pastoral Assembly ay nagbukas para sa akin ng isang panibagong yugto ng aking buhay bilang isang Kristiyano. Sinikap kong maging mabuting tao, higit sa lahat mabuting Kristiyano. Naibahagi ko ang lahat ng aking mga kaalaman sa aming parokya, sa aming barangay, higit sa lahat sa aking pamilya, na nailapit ko sila lahat sa ating Panginoon. Pangarap ng simbahan naging malinaw, yung makadiyos, makatao at makakalikasan. At hindi lang pala puro simbahan yung concern ng simbahan, hindi lang sa loob, kundi lahat higit sa labas at sa pamilya. Yun yung pinakamahalaga na appreciation. Nagkaroon ako ng kamalayan. Kaya mula noon, paglabas po namin DPA, kami na-involve sa social service sa pamamagitan ni Father Endong Ignacio. Simula po noon, naging tuloy-tuloy na po yung aking involvement sa Paris at nakita namin ang aking asawa, yung aming karisim sa pangangalaga sa pamilya. Kaya kami involved sa family and life at marriage encounter. Sa ngayon po, nagpapatuloy kami involved at kami rin po ay nakabibigay ng pre-K na sa aming parokya. Napakalaki ng bagay ng DPA na yun sa aming buhay. Kaya unti-unti ng aking asawa, sa aming pamilya, na isa buhay po namin ang aral ng DPA na yun, na kung saan, kung paano nagtutulungan, nagsusuportahan ang pari at mga laiko. Ito'y taon ng alab. Ito'y sinod ng alab. Tinatagpo ng Diyos sino man tayo. Sa panahon ng synodality, lahat tayo sama-sama maglalakbay. Sapagkat si Kristo mismo ang tatagpo sa atin. Obispo, mga pari, mga reliyoso at reliyosa, mga laiko, mga katolikong iniwanan ang ating pananampalataya at tumalikod, mga kapatid nating hindi katoliko, mga Muslim ay dumadami sa ating probinsya at dioceses, mga nasa laylayan, sino man tayo, ano man tayo, walang makapagpipigil sa pasya ni Kristo. Tatagpuin ang bawat isa. Nawa ang pagtatagpong ito at pagsalubong ni Kristo at ng sambayanan ay mabigay sa atin ng nagniningas at pinagpanibagong alab. Sa biyaya ng Diyos, isa sa katuparan natin ang pinangarap noon ni Bishop Perez na magdaos ng sinodo ang ating diocese. Bilang kasalukuyang obispo ng ating diocese, formal ko pong ipinahayag na magdaraos tayo ng First Diocesan Synod sa 2026. Patuloy po nating ipagdasal
na ang lahat ng ating mga paghahanda ay maging kalugod-lugod sa Diyos at sa ikaulad palalo ng ating diocese. Marami pa tayong magagawa para sa ating diocese. Makinig tayo sa paanyaya ng ating Santo Papa Francisco na sama-samang maglakbay to journey together. Marami pong biyaya ang darating pa sa ating diocese. Patuloy nawa tayong patatagin ng Diyos sa ating pananampalataya, pag-alabi ng ating pag-asa tungo sa magandang bukas. Palalimin palalo sana ng Diyos ang ating pagmamahalan at pagmamalasakitan sa isa't isa. Inagabayan tayo ng Espiritu Santo sa lahat nating mga gawain. Siya ang bukal ng tunay na pagkakaisa at paglago natin bilang simbahan lokal dito sa Cavite. Naway sa tulong ng mahal na Birhen Maria, Birhen del Pilar, patrona ng ating diocese, sama-sama tayong makapaglakbay sa pagsasakatuparan ng ating pangarap at misyon. Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos.